sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito: galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghihirap mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino bang hindi gustong tumanggap ng pagpapala? Lahat naman tayo gusto ng pagpapala, di ba? Pera, katanyagan, no? Lahat yan, mga pagpapala ng buhay. Pero alin dito, sa mga pagpapalang ito, ang pagpapala na nanggagaling sa Diyos? O, magtatanong tayo sa ating sarili, ano ba talaga gusto natin? Pagpapala ng Diyos o pagpapala ng mundong ito? Maski gustuhin naman natin yung pagpapala ng mundo,
Eh di maraming salamat kasi mayaman naman tayo. Pero bandang huli, alam naman natin, magwawakas din naman ng lahat ng ito. At kung meron man, hindi yan tumatagal. Hindi yan tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Mas gusto natin yung pagpapala ng Diyos. Sana ito, mga kapatid, yung talagang tanggapin natin para sa ating sarili. Ang mapalapit sa Panginoon, ang makinig sa Kanya, at ang sundin ang Kanyang kalooban, yan ang napakaganda. Yan talaga ang pinapangarap ng isang tunay na Kristiyano. At sana ganun din po ang hilingin natin. Kaya nga, si San Ignacio ginawa ito malinaw sa atin na piliin natin kung anong values ang gusto natin. At dito ngayon sa ating ebanghelyo, pinakikita sa atin yung mga pagpapala, yung mapalad ang, no? Halimbawa, mapalad ang mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Pero may sinabi rin siya ng tungkol naman sa mga mayayaman, sa aba ninyong mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Meron pang isa na sinabi dito, mapalad kayong nagugutom ngayon sapagkat kayo ay bubusugin. Para sa mga busog naman ngayon, sa aba ninyong busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Ito sinasabi sa atin ni Jesus sa pamamagitan ni San Lucas. Sa hanapin natin itong mga bagay na ito, kung paano ito magta-translate sa ating buhay. Maganda ang mga pagpapala ng mundo. Maraming salamat kung meron tayo nito. Kung wala, maraming salamat din. Sapagkat merong mas mahalaga, ito yung pagpapala ng Diyos. At kung ganun nga, piliin na muna natin kung ano mas nararapat. Piliin natin ang buhay na simple, no? Piliin natin ang buhay na payak kaysa sa buhay na material, puno ng kayamanan, pero ang layo naman natin sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, piliin natin ang buhay na mababang loob. Kasi mas maganda talaga ang buhay na mababang loob na maraming taong natutulungan. Maraming tao ang pinahahalagahan. Sapagkat kung nandun tayo sa taas, ang baba naman ang tingin natin sa iba. At sinabi ni Jesucristo, ano man ang ginagawa mo sa mga maliliit na ito ay ginagawa mo sa akin. Kaya magandang isang tao na mababang loob sapagkat mas nakakapagbigay siya ng papuri sa Diyos. Hindi siya ang pinupuri niya. At sa bandang huli, medyo masalimuot po to, mas mapalad tayo kung mas pinahirapan daw po tayo sa mundong ito ng ibang tao. Minsan talaga merong mga naiinggit. Gumagawa ka ng mabuti, pero iyon ang kukutyain. Bakit kapag gumagawa ng mabuti? Lahat naman tayo dito makasalanan kasi gusto rin nilang gumawa tayo ng kasalanan. Pero gusto natin na nanatili tayong tapat sa Diyos. Yung values ng mundo ay hindi natin magiging values. Kung talagang seryoso tayo sa ating pagiging Kristiyano, ang susundin natin ay mga kahalagahan ng Panginoon. Yun ang isa sa buhay natin kahit hindi pa ito nagugustuhan ng mundo. Tandaan natin, dalhin natin itong mga krus na ito ng ating buhay. Huwag kayong mag-alala, temporaryo lang yan. No? Hihinto rin naman yung mundo, hihinto rin yung buhay natin, pero ang buhay natin sa Diyos ay magpapatuloy hanggang sa buhay na walang hanggan. Natatanggapin natin ang Kanyang pagpapala ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, magdasal po tayo. Panginoon, tulungan niyo po kami, nasisilaw po kami sa mga karangyaan ng mundo. Ang pagiging komportable, ang pagiging makasarili, na ayaw namin tumulong na sa aming kapwa. Panginoon, hubugin niyo po ang aming isip at puso na makita namin ang tunay na liwanag. Tanggapin ang pagiging aba, pagiging mahirap, alang-alang sa inyong kaharian, ang isang buhay na mapagkumbaba at hindi mapagmataas. At ang tanggapin ang anuman, ang pananaw ng ibang tao kahit ito'y magpahirap sa amin, na ito'y dala ng aming katapatan sa inyo. Tulungan niyo kaming umasang lubos sa inyong paghahari sa aming buhay. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.